Isang pinagpalang araw muli mga kapatid at welcome po sa Panambahan sa Freedom in Christ Community Fellowship. At narito po tayong muli upang purihin at dakilain ng ating Panginoon. At bilang po panimula ay magkaroon po tayo ng siyasat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat nga po Panginoon sa araw nga po na ito na yung pinagkaloob nga po Panginoon. Salamat po sa patuloy nga po na pagkilos sa buong linggo nga po Panginoon na nandiyan nga po kayo. Salamat Lord sa yung salita nga po Panginoon na aming nga pong natutunghayan lagi. At salamat po Panginoon dahil ito po ay nagamit po namin bilang comfort nga po sa aming sarili. Nagbibigay nga po sa amin ng kalakasan nga po Panginoon. At Panginoon, aking pong dalangin ang aming mga pagkukulang, mga pagkakasala nga po sa inyo na nagawa nga po, Panginoon. Sa isip mo po ito, Panginoon, salita at sa gawa, na Lord ay patawarin niyo nga po kami sa araw nga po na ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa araw nga po na ito, kayo nga po ang aming mapupurihan at may taas nga po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sabi po sa awit 150, purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog, siya ay purihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Ayan, bilang po pasalamat sa ating Panginoon, ay atin po siyang purihin sa pamamagitan po ng mga awitin na ito. My Savior, Redeemer, lift him
Purihin po ang Panginoon sa mga awitin. At ngayon naman po ay atin pong matutunghayan ang salita po ng ating Panginoon sa panguna po ng ating kapatid na si Pastor Henry Batusi. Isang mapagpalang araw po muli mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Salamat po sa Diyos at tayo po muli ngayon ay nagkakasama-sama upang siya'y itaas at papurihan sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang banal na salita. At salamat din po sa Panginoon sa kanyang pong katapatan at kabutihan sa ating mga buhay. Bilang pagpapatuloy po sa ating aralin dito po sa Book of Revelation, tayo po ngayon ay nasa chapter 2 na, verses 18 hanggang 29. Ito po yung pinapasabi ng Panginoong Hesus. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Tiatira. Ito ang pinapasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Nalalaman ko ang maginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga. Nalalaman kong ang maginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propita, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. Kaya nga, magkakasakit siya ng malubha. Pati ang mga kasama niya sa pangangalo niya, darana sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisihan at talikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaeng yan. Papatayin ko rin ang kanyang mga tagasunod upang malaman ng mga iglesia na ako ang nakaalam sa puso't isip ng mga tao. Gagantimpalaan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit, para sa ibang mga taga-Tiatira na hindi nakinig sa masamang katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalim na lihim ni Satanas, ito ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kayo bibigyan ng pasanin. Ngunit, dapat kayong manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pagpalain po ang salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. O Diyos, narito po kami ngayon sa inyong pong paanan sa mga oras pong ito. Salamat sa inyong pong banal na salita na siyang aming pong natunghayan. Aking dalangin po na sa aming pag-aaral, naway pagkalooban niyo po ng karunungan ang bawat isa. At aking dalangin din po, Ama, na kayo po ang siyang patuloy na pumatagpo sa aking mga kapatid ayon po sa kanila pong mga pangangailangan. Akin din pong ipinagkatiwala po sa inyo ang aking sarili na ako po itago niyo po sa inyong likuran. Kailangan po ang siyang patuloy po na maitaas at malulhati sa aming pong pag-aaral. Purihin po kayo. Salamat po o Diyos. Ito aking panalangin sa pangalan mo Jesus. Amen. Ayan po mga kapatid, ang ating pong tema na ating pong tatalakayin sa mga oras pong ito ay when pressures hit, don't compromise. O kung may kagipitan o panggigipit, huwag tayong makompromiso. Kapatid, ang salita po ng Diyos ay ating pong pundasyon patungkol po sa katotohanan. At ang katotohanan po ito ay naghahayag sa atin patungkol po sa kalooban ng Panginoon. Pero bago po ang lahat, nais ko po kayong tanungin. Naalala niyo po ba yung awitin na may pamagat na sana dalawa ang puso ko? Siguro yung mga nabuhay po nung 90s ay alam na alam ito. Ito po isinulat ni Boji Dasig na inawit at pinasikat po na makilalang artista. Ginawan din po ito ng movie noong 1994. Ang kanta at ang movie pong ito ay pumatok noong 90s. Marahil po ang ilan po sa inyo ay nakapag-asawa dahil po na-inspire sa mga awiting ito. Bigyan ko po kayo ng halimbawa sa ilang talata po dito po sa awitin. Hindi po ako actually aawit. Babasahin ko lamang po.
sabi po, sana dalawa ang puso ko. Hindi na sana nalilito kung sino sa inyo. Sana dalawa ang puso ko. Hindi na sana kailangan pang pumili sa inyo. Kung napakinggan niyo po ng buo ang kantang ito, mapapasana ka talaga dahil pinoportray po sa love song na ito no kailangan po niyang pumili. Although maganda po pakinggan ang awitin. Pero ano po yung nararamdaman kung ang inyo pong asawa ay ito po yung bulalas ng kanyang pong bibig? O kung yung pong partner ay ganito po yung desire? Siguro magsisilos ka o kaya maiinis ka kasi baka mamaya meron na siyang iba. Tama po, di ba? O kaya baka mapapasahan ka rin. Sana. Anyway, ang paglilingkod po at pagsunod po natin sa Panginoon ay hindi po nababalot sa salitang sana. Halimbawa, sana di ko ginawa yun, sana di ako nagpadaig sa tukso, sana di ako nagpadala sa pressures, sana sumunod ako ng buong puso sa Panginoon at marami pa pong mga sana. Totoo naman po mga kapatid, may mga pagsubok po na dumating sa ating buhay, pero yung pagsubok po na ito only to test us kung magiging matapat ba tayo o kaya'y makukompromiso. Kaya atin pong aalamin ngayon ang mahalagang itinuro po ng Panginoong Hesus sa pang-apat po na iglesia na kanya pong pinasulatan, ang iglesia po ng Tiatira o Tiatira. At ang tanong po nating sasagutin, what do we learn from the message of Jesus Christ to the Tiatira Church? Meron po itong dalawa. Una, Jesus Christ fully sees our effectiveness. At pangalawa, Jesus Christ fully sees our unfaithfulness. Puntahan po natin yung una. Jesus Christ fully sees our effectiveness. Ayan po sa verses 18 hanggang 19 dito po sa Pahig chapter 2. Isulat mo sa iglesia sa Tiatira. Ito ang pinapasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Pinapahid po dito sa talata yung pagpapakilala po ng Panginoong Hesus kung sino siya bilang Son of God at yung kanya pong pag-commend dito po sa iglesia ng Tiatira sa kanila pong mga mabubuting gawa. Ang lugar po na ito ay maliit lamang. Ngunit kung kapansin-pansin po dito sa sulat ng Panginoon, ito din po yung iglesia na nakatanggap ng mahabang sulat. Ang lugar din po na ito ay isang business center, kaya karamihan po dito sa mga mananampalataya ay marunong sa negosyo. Katulad na lamang po kay Lydia na nabahaginan po ni Apostol Pablo. Ang tawag po sa samahan ng mga mangangalakal dito ay guild. Sila po ang may control at namamahala sa lahat ng papasok at papalabas na mga produkto. Popular po sa mga samahang ito, ang kanila pong patron na sinasamba ay si Apollo, na kilala sa tawag na Son of God or Son of Zeus. At ang kanila pong pagsamba ay ginagawa po nila ng may kainan, sayawan, kahalayan at kalaswaan. No wonder po yung pagpapakilala dito ng Panginoong Hesus na Son of God upang kontrahin ang claim po ng Diyos-Diyosan. Pinapahayag din po ng Panginoong Hesus na siya po ay may matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. At nalalaman din po niya yung lahat ng kanilang ginagawa, ang kanila pong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga para po sa Panginoon. At kapansin-pansin po yung commendation ng Lord na taliwas po doon sa iglesia ng Efeso. Ang yung kanya pong sinabi na nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit pa kaysa noong una. Ibig sabihin, dahil po sa means ng mga mananampalataya rito, lalo na po yung finances, marami po silang natulungan sa kanilang pagkakawanggawa. Maraming tao rin po ang naabot ng mabuting balita na kung saan nahihigitan pa nila yung kanila pong unang mga gawa. Base po dito mga kapatid sa ating pong nasaksihan, tandaan po natin na ang ating pong pagpapagal, pagtsatsaga at pagkakawanggawa ay batid ng Panginoon. Bilang bahagi po ng katawan ng Panginoon, tayo po ay may kanya-kanyang natanggap na kaloob mula po sa Kanya.
May kaloob para manguna, may kaloob para maglingkod, ang iba naman ay pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng Panginoon, ang iba ay pananampalataya at marami pang iba. Kung i-evaluate po natin dito po sa FCCF Church, may mga manggagawa po tayo sa praise and worship. Yung iba ay ginagampanan yung pagkawanggawa, ang ilan sa atin ay paglilingkod, may tagapanguna at nagtuturo po ng salita ng Panginoon at di mawawala yung mga tagapanalangin at tagapagbantay. Marahil baka yung iba po sa atin ay pinagkalooban din ng Diyos ng talento sa pagsayaw, sa pagkanta, pagluluto, sports, tsaka iba pa. Which is, dapat po nating malaman o kaya i-discovery. Alam at nakikilala po ng Lord yung ating pong buong buhay, maging yung ating buong pagkatao. Batid po niya yung ating potensyal, yung ating effectiveness. Katulad na lamang po nitong mga Kristiyano dito sa Thyatira, na sila po ay magaling sa business at sila din po ay magaling sa pagkawanggawa. Ang nais po ng Lord po kasi sa atin, yung mga kaloob po niya ay gamitin natin for His glory. Amen po ba? Ngayon ang tanong, gusto mo bang maging produktibo at maging mabunga habang kayo po ay naglilingkod sa Panginoon? Huwag po tayong, siyempre kung gayon po yung nais po natin, huwag tayong mag-alinlangan na i-discover natin at paghusayin ang regalo ng Diyos. Bakit? Kasi po, yung ating kaaway ay gagawin po niya ang lahat upang tayo ay hindi magiging epektibo. Sinasagawa po niya yung iba't ibang kapamaraanan na wag lang tayo maging epektibo sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto niyang pahinain ka. Gusto niyang iparamdam sa iyo na di mo magagawa yung isang bagay o kaya di mo kaya. Binubulong niya na hindi ma-appreciate ng Panginoon ang iyong magagandang ginagawa at ang iyong pagpapagal. Gusto ng kaaway na pahintuin ka sa pagpupuri ng Diyos. Lalo na po nitong panahon po ng krisis ng pandemic. Halimbawa po, ang kaisipan na ang corny mo naman, sumasamba ka ngayon through virtual, di ba? O kaya yung kasinungalingang walang silbi iyan. Ang pressures po na kinakaharap ng mga mananampalataya sa Thyatira po ay ang mga kapamaraanan ng organisasyon sa kanilang lugar na kung saan ang ilan po sa kanila ay nakompromiso dahil sa panggigipit nito. Kung hindi po kasi sila makipag-fellowship, aalisan po sila ng trabaho, aalisan sila ng negosyo, o kaya sila po ay palalayasin sa isang lugar. So, katulad po sa binasa nating teksto, nakita po natin ng ilang mga mananampalataya ay nakipag-join sa kanila pong festival na ginagawa para po kay Apollo. Yun po yung masaklap pag nakompromiso na po. Which is, sa makatuwid, kinakailangan po kasi nilang mamili. Either po kasi ang Panginoong Hesus yung kanilang pipiliin o ang kanilang karir. Si Jesus ba o ang kanilang trabaho? Si Jesus ba o kanilang negosyo? Ngayon po, ang pressures na kinakaharap ng mga Kristiyano ay hayag po sa buong mundo, pero ito po ay pailalim na atake ng kaaway. Mamaya po sa part 2 ay iisa-isahin ko po ito. Pero sa ngayon, gusto ko pong magbigay ng halimbawa. Ito pong dinanas po natin na pandemic na COVID-19. Dahil po dito, marami ang nagbago, pati na din po yung mukha ng ating ministeryo. Pero sa totoo lang, anumang uri ng pagsubok yung ating pong dadanasin, it only reveals who we are. Remember that, kapatid. It only reveals who we are bilang mga anak po ng Panginoon. Kaya, isa po itong opportunity din para lumago tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat kung ikaw ay sincero po sa paglilingkod sa Panginoon, talaga pong hindi kayo magpapapigil. Ang iba nga po sa atin ay epektibo pa rin na nakapaglingkod sa pamamagitan po ngayon, yung magagamit po yung mga kaloob ng Diyos. At nagagamit din po yung talento para po sa Panginoon for His glory. Ang tanong, ganito ka ba ngayon, kapatid? Ganito mo ba na pinapagamit o ginagawa yung nais ng Panginoon sa iyong buhay? Amen po. Praise the Lord kung ganon. So, ang tanong po, how much is Jesus worth to you? What kind of value do you place on Him? Would you value your job, your career, your economy more than Him?
Pwede, pwede. Pero nasa iyong pagpapasya po yon. Then I hope po sasabihin ng Lord sa akin ngayon sa kabila po ng krisis na ating kinakaharap o pressures na ating kinakaharap, na nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Amen? Yun po yung una, Jesus Christ fully sees our effectiveness. At pangalawa, Jesus Christ fully sees our unfaithfulness. Sabi po sa verse 20 ng chapter 2 ng pahayag, ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propita, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ipinahayag po dito sa talata ang kawalan ng katapatan ng ilang mananampalataya sa taga-Thyatira sa Diyos. Ang pangalang Jezebel po dito ay either yun mismo ang pangalan ng babae o kaya yung kanyang pagkakilanlan. Ang pangalang Jezebel din po ay ang siyang pinakamasamang pangalan na matatagpuan po sa Biblia. Kasi po, sa Biblia, mababasa po natin na mayroon siyang 850 na assorted na mga propita na ni Baal at ni Astarte na kanya pong Diyos-Diyosan. By the way po, si Jezebel ay siya po yung asawa ni Haring Ahab. Naniwala rin po siya na ang reyna at hari ay may karapatang gawin kung ano po yung maibigan. So, naging makasarili po siya at napapasunod po niya ang hari sa kanyang mga gusto. Ganito po mismo ang pag-describe sa babaeng nagpapanggap po na propita sa Thyatira. Yung Jezebel po sa Old Testament, hindi naman po yun propita eh. Dito, sa Revelation, nagpapanggap po siya na propita. Nililinan niya ang mga lingkod ng Diyos upang makiapid at sumamba kay Apollo. Kaya siya po'y binigyan ng sapat na panahon ng Panginoon para magsisit, talikuran ang kanya pong pakikiapid. Kailang ayaw po niya. So ang patuloy po na sinabi ng Panginoon, siya at maging yung kasamahan niya na nangangalon niya ay magkakasakit ng malubha at daranas ng matinding kapighatian. Mamamatay din ang kanilang mga tagasunod bilang parusa sa mahalay nilang gawa. Ito po ang sinabi ng may matang parang apoy na nagliliyab. Nakakalungkot lang po isipin na ang babaeng ito ay hayagang nagturo ng kasamaan at kalaswaan na wala man lang nag-rebuke o kaya nagdisiplina sa kanya. According po sa ilang mga komentary, ang babae pong ito ay asawa ng bishop ng iglesia ng Thyatira. Sa madaling salita, siya po ay ma-impluwensya at dahil dito, marami siyang tagasunod na nakompromiso po yung paglakad sa Panginoon. Marami po siyang nahawaan. So hindi po siya mapaalis-alis at madisiplina kasi nga po, meron siyang posisyon sa church. Diba minsan po natatakot yung iba sa atin magsalita pag yung church leader ay ganito, ganyan. Kung paano kung ganito po, ang tupa ay tinuturuan na ng hindi tama at nalalayo na sa Panginoon. So ganito po yung picture at kalagayan po ni Jezebel. Pero meron din naman pong tapat na naglilingkod at sumusunod po sa Panginoon na hindi po natuto ng tinatawag na malalim na lihim ni Satanas na tinuturo po ni Jezebel. Kaya sila po'y hindi bibigyan ng pasanin ng Panginoong Hesukristo. Sa halip sila po'y gagantimpalaan ng Panginoon basta manatili silang tapat hanggang wakas. Ano ba ang mga pressures ngayon na pwedeng makapagkompromiso sa ating katapatan? Ang totoo niyan, napakaraming pressure sa ating lipunan ngayon. Una po rito, yung sa ating kultura, yung pagtanggap po na ang sex o yung pagtatalik ay nang hindi kasal ay okay lang. Naalala ko pa nga po yung naikwento sa akin ng mga matatanda na noon pag mahawakan mo yung kamay ng dalaga ay dapat mo nang pakasalan. At minsan pa nga sa nakikita po natin ngayon, ay natural na lang yung pagsasama kahit hindi kasal. Yung iba nga buntis na, yung iba ay may anak na ng 2, 3, tas hindi pa rin kasal. At ang masakla po nito, namatay na lang na hindi pa nagpakasal. Tanggap na po kasi sa ating lipunan na magsama na lang. Nahikayat po tayo sa kultura na nakikita po natin sa mga palabas at maging sa television na mula po sa Western culture. At minsan meron pa nga akong mga nakausap na mga high schooler
na pag ikaw ay walang karanasan, bubulihin ka sa loob ng school o sa room. Ganun po yung nangyayari. Which is, ganun po yung nagiging takbo po ng kultura natin ngayon. Halimbawa, yung mga kabataan po ngayon, napapansin niyo po ba na madalas yung mga sinasabi po nila ay mayroong kalaswaan at yung malulutong na mura na mula po sa kanila pong mga bibig. Minsan ito po ay aking nasaksihan mismo sa isang 3 years old. Just imagine po, 3 years old. Nakurap na po yung ating kultura sa ngayon. Nung nakaraang araw din po, meron akong nakausap na isang teacher. Ang sabi po niya, nagpa-require ako sa aking mga estudyante na mag-submit ng larawan na gagamitin ko sa kanilang profile. Aba, ang sinubmit ng isa ay hubot-hubad hanggang dibdib. Di na po nakakagulat. Di na po nakapagtataka ang ganitong attitude dahil po sa ating kultura. Kaya nga, ang panonood po ng porn o sex videos ay katanggap-tanggap na rin. Ayon po sa pahayagang Inquirer.net, mula sa review at analysis ng porn site sa mga nanonood, the 2017 data that site received 28.5 billion visitors. These numbers translates to 81 million people a day. 80% of visitors come from 20 countries, one of which is the Philippines at number 13. 64% of Filipino visitors were men and 36% women. Just imagine, sa usaping ito, top contender pala ang ating bansa. Ang tanong, bakit seryoso ang Diyos o ang Biblia pagdating sa sexual immorality? Sapagkat ang sex outside marriage always hurts someone. It hurts God dahil pinapakita lamang ng tao ang masiyahan sa sariling desire sa halip ng salita ng Diyos at maghintay sa kanyang timing. It hurts sa iba dahil sa paglabag ng commitment sa relationship. It hurts us dahil pwede kasing magkaroon tayo ng sakit sa katawan na magdulot ng masamang epekto sa ating pag-uugali. Alam niyo ba kung ilang tahanan na ang winasak dahil sa sexual immorality? At ang mataas na porsyento po dito ay mula po sa pamilya ng mga OFW. Sisirain ng immoralidad ang pamilya, simbahan at later ang lipunan o yung komunidad dahil winawasak nito ang integrity on which these relationships are built. Nais ng Diyos na proteksyonan tayo sa mga ito. That's why wag po tayong makibahagi sa mga immoralidad even though our culture accepts it. Kung ikaw ay binata o kaya dalaga, huwag kang makipamatok na hindi mo kapwa mananampalataya dahil ipinagbabawal ng Biblia o ng Diyos ang mga ito. So kapatid, even when pressures hit, don't compromise. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo. Ayan. Ang pressures din po minsan ay ating nararanasan sa trabaho o maging sa negosyo. Na-require ng Lord na magpahinga po ng isang araw sa loob ng isang linggo, pero dahil sa pressures ng ating amo o dahil sa ating pangangailangan, may pagkakataon po na tayo nakokompromiso. Minsan ang pressures din po ay ang ating hiya at ang ating pride. Kahit alam po natin na may maling ginagawa ang ating kakilala o yung kaibigan, di natin siya sinasaway o sinasabihan dahil sa ating pakikisama. Minsan ang pressures din po ay kahirapan at kasaganaan. Ang pagkakakompromiso po dito ay yung hindi po inuuna ang Lord lagi. Pero ito po ang pangako ng Panginoon sa mga magtatagumpay. Sa Pahig chapter 2, verses 26, then 28b. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Pamamahalaan po natin sa mga magtatagumpay ang iba't ibang bansa sa hinaharap kung tayo po'y manatiling tapat sa Panginoon. Ngayon pa lang po ay commend na sa mga tapat na naglilingkod sa Panginoon na hindi po nagsawa, sa halip patuloy na nagtsatsaga at nagtitiis. Ang Panginoon Hesus po ay tinatawag ding bituin sa umaga sa Pahig chapter 22 verse 16. Kung magkagayon, ang gusto po niyang iparating dito sa talatang ito ay ganito: ibibigay ko sa inyo ang aking sarili. Nang sa gayon,
Kung saan man naroon ako, ay naroon din kayo. Ang nais po kasi ng Panginoon ay para lamang sa ating kabubuti, para sa iyong ikakabuti, kapatid. Kaya manatili po tayong tapat sa Kanya. Amen po? Sapagkat ito po yung pahayag ng Apostol Pablo sa 2 Timoteo chapter 2 verse 13. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y natiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Nung ito po yung aking binasa sa iba't ibang translation, napansin ko po yung ganda ng pag-translate sa The Living Bible. Ang sabi po ay ganito, even when we are too weak to have any faith left, He remains faithful to us and will help us. For He cannot disown us who part of Himself, and He will always carry out His promises to us. Amen. Praise God. Ang Panginoon Hesus po ay tapat. Siya ay manatili sa ating panig habang tayo nagtitiis at nagtsatsaga. Kahit yung wala na tayong pananampalatayang natira o parang wala nang pananampalataya. Minsan, siguro dahil po sa pressures kaya naging faithless tayo, pero ang pangako po ng Panginoon sa atin ay makakasama natin siya hanggang wakas. Kaya kapatid, when pressures hit, depend on God. When pressures hit, don't panic. Depend on Jesus. Trust in His Word, not ourselves. When pressures hit, mga kapatid, don't compromise. Amen? Bilang pagtatapos po sa tinatalakay po natin ngayon na tema at sa sagot po sa tanong na what do we learn from the message of Jesus Christ to the Thyatira Church, Jesus Christ fully sees our effectiveness. Jesus Christ fully sees our unfaithfulness. Isang napakagandang ipinakita po ng ating Panginoong Hesus na halimbawa ay ang paninindigan niya sa katotohanan ng siya'y gipitin. Kahit ang kahulugan man nito ay buhay niya ang magiging kapalit. Siya po'y naghirap at nagtiis doon po sa krus ng Kalbaryo upang bigyan lamang tayo ng kaligtasan. At ang pundasyon po natin ngayon ay walang iba kundi siya sa pamamagitan po niya. Tayo ngayon ay nakasandal sa ating pananampalataya. Kapatid, naway ang marka pong ito ang siyang tumatak po sa iyong buong pagkatao. And for one last time, my challenge to you is when pressures hit, don't compromise. Amen. Tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong salita na siyang natuturo nga po sa amin. Patungkol nga po, Panginoon, sa inyo pong naisin sa amin pong mga buhay. Salamat, O Lord Jesus Christ, na batid niyo nga po yung mga buhay po namin, yung amin pong mga isip. Kaya kami po yung nagsusumamo po sa inyo, humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming po mga pagkukulang. Pagkakamali nga po as a church, O Lord God, patawarin niyo po kami. Ay marapatin niyo po, Panginoon, na bawat isa nga po sa amin ay patuloy na maging matatag sa paglilingkod at pagsunod nga po sa inyo. Pagkalooban po ng iyong pong biyaya at ng iyong pong kalakasan nga po, Panginoon, na siya magagamit po namin sa araw-araw. Dalayan ko din po, O Diyos, sa inyo pong patuloy po na pagsama sa amin pong naranasan po ngayon na crisis, lalo po dito sa Pilipinas. Lord, naway masawata na at matigil na nga po yung virus na COVID-19 by your might and by your power nga po. Mahabag po kayo, Panginoon, sa amin pong kalagayan. At ganoon din po, pinagkatiwala po namin sa inyo ang inyong po patuloy po na pagkilos sa mga frontliners, lalo po sa mga doctors, nurses, na pakingatan po sila, kaakibat po yung kanila pong mga pamilya. O Lord God, akin pong niadalangin ang inyong pong pagkaloob ng pagpapala sa lahat pong manunood at maging sa aking mga kapatid, ayon po sa kanila pong mga pangailangan, ito man po ay sa physical, financial, emotional, intellectual at maging sa buhay spiritual. Nagkatiwala ko nga po sa inyo ang lahat ng ito na may pagpurit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen at amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po. To God be the glory. Mga kapatid, tayo dadako ngayon sa isa pang gawain ng ating pananambahan. Bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon ay ang pagkakaloob at pag-aalay mula sa biyaya na ating natanggap sa Kanya.
Ayon dito sa kanyang salita, sa 2 Korinto, chapter 9, verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ayun, yun po ang kanyang sinasabi sa kanyang salita. Ngayon naman po, kung ihulog naman po natin ang ating mga tithes na offering sa ating mga basket. Yan, kung naihulog na po natin, samahan niyo naman din po ako ngayon sa pananalangin para sa ating mga tithes na offering. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat, amin pong itinataas ngayon sa inyong harapan ang mga kaloob ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang mga kaloob na ito, nawa ito'y magamit para sa gawain ng Iglesia. Pagpalain niyo din ang mga nagbigay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus, sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang paglulhatian magpakailanman. Amen.